Ako po si Benjamin Abela Borcena. Kung gusto po ninyong makita ang aking personal data, i-click lang po ninyo ang thereadersfaith@gmail.com. Ulitin ko po, ang personal data ko po ay makikita sa thereadersfaith@gmail.com. Bakit po ba ako narito? Bilang isang Bible reader at sa aking napapakinggang iba't ibang sekta ng paniniwala, napansin ko po na hindi po naiiba noong panahon ng ancient Greece na ang umiiral at usong-uso ay ang tinatawag na sophistry. Meaning, to make the words cause appear the better. Diyan po ay very famous sina Gorgias at si Protagoras. Bago pa man po ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo, ay meron na pong mga ganitong pangyayari. At dito po ay nakita ko na sa napakaraming mga sekta ng pananampalatayang umiiral dito sa daigdig, nahandyan po ang tinatawag na sophistry. Sophism. Ang sophism po ay a piece of plausible but false reasoning intended either to deceive or to display intellectual virtuosity. Ganyan ang makikita natin sa maraming nangangaral ng relihiyon. To deceive, magligaw, o ipakita yung kanyang angking kakayanan ng pagpapaliwanag sa tinatawag na Biblia. Ngayon, tayo'y marami na nagbabasa ng Biblia at nakapagkukomento tayo base sa tunay na hinahangad ng kasulatan, sapagkat yan ang barometro. Ang Biblia po ang metro na panukat ng lahat ng kaalamang iniuukol natin sa Diyos, sapagkat dito napapaloob ang kagustuhan ng Diyos na mangyari sa buhay nating mga tao. Kaya nga dito makikita natin pinatunayan ng kasulatan, mapalad ang bumabasa, nakikinig ng salita ng hula, sapagkat ang panahon ay malapit na. Huwag po nating pairalin dito na katulad ng kiniklaim ng iba't ibang mga paniniwala, na pagkaiba na bumabasa, maski tama yung binabasa, mali sa kanilang paningin, sa kanilang paniniwala. At pagka naman silang bumabasa, kahit na mali yung pamamaraan ng kanilang mga pagpapaliwanag, para sa kanila ay tama. Abay, hindi natin saklaw, hindi natin kinakailangan pa na ang kasulatan ay angkinin nating tayo lamang ang makapagpapaliwanag. Sapagkat ang Biblia po ay isang bukas na aklat na inilaan ng Diyos para sa lahat. Ibinilin din yan ng mga apostol na basahin ang sulat na ito sa kanino man upang magsilbing isang hubad na katotohanan at hindi itinatago
ang tunay na nilalayon at tunay na kagustuhan ng Diyos na napasulat sa loob ng Biblia. Kaya nga sa ganitong paraan ng paghahambing, makikita natin, maalaman natin kung alin ba ang totoo, sapagkat susukatin natin lahat sa pamamagitan ng nakasulat. Lahat po pwedeng magpalitaw ng hambingan ng nasusulat at mga ginagawa ng iba't ibang mga sekta ng pananampalataya. Dahil pagka yung tunay na katotohanan ay hindi lumitaw, ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, maski bato, iyan ay sisigaw. Kaya paano mo babawalan ng isang tao na magbigay ng kanyang nakikitang kaisipan na bunga ng kanyang masusing pagbabasa ng tinatawag na kasulatan. Sa ganitong paraan, papayagan ng Diyos na lumitaw ang isang tiyak at napapanahong katwiran na ukol sa atin sa buhay na ito. Sapagkat ang Diyos winika niya sa Hebreo, nagsalita ng unang panahon sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. At itong anak na isinugo ay nagsugo ng mga mangangaral na sila ang nagsulat. Sila ang magiging pamantayan natin ng ating mga pagkilala ng tunay na katotohanan. Bakit po ba ako nakapagsasalita ng ganito? Hindi po maitatanggi ng kasaysayan. Tumungo tayo sa Securities and Exchange Commission. Nakasama ko po diyan si Ginoong Eliseo Soriano. Sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan sa pamamagitan ng pangangasiwa ni kapatid na Nicolas Antiporda Perez. Sa 30 manggagawa, masasabi ko pong ako ang pinakabago nung mga panahong ngayon. Ako po ang pinakawalang nalalaman sa gitna nila. At kung meron mang masasabing pinakamarunong na kumbaga sa punong kahoy ay pinakamayabong, masasabi ko pong iyan si Eliboy Soriano. Subalit, bigyan natin ng mga kadahilanan ang lahat ng kaisipan ng tao. Bagamat sabihin natin siya'y natuto, subalit dala kaya niya yung tunay na bunga ng katwiran ng ikapagiging dapat sa Diyos? Meron po ako napakinggang mga ngaral kung siya lang daw po ang nabuhay nung panahon ni Eva at Adan, hindi siya mamamatay. Walang taong mamamatay. Mali kasi na Eva at Adan Kasi ang pinitas lang yung bunga ng kahoy ng pagkakilala ng masama't mabuti. Kung yung ba naman kay pumitas sila ng bunga ng kahoy ng buhay, punong kahoy ng buhay, at kung sakaling umiral sa kanila yung epekto ng pagkakilala ng masama't mabuti na magiging dahilan ng kamatayan, kumain lang sila ng bunga ng punong kahoy ng buhay, hindi rin sila mamamatay. Yun po'y totoo yun Sa angkin niyang kaalaman at karunungan, isipin ninyong napagtagpi-tagpi pa niya yon. Pero ang ating pong tignan, ano ba ang tunay na diwa at kahulugan ng kanyang sinasalitang niyon? Ibig sabihin, kung yung Diyos na nangasiwa sa halamanan ng Eden
ay gusto niyang madaya. Tayo pa kayang mga tao ang hindi niya dadayain. Kaya nga po, itong bagay na gusto kong ipagpatuloy na inyong mapakinggan hanggang sa ako po ay may buhay, ay magpapaaninaw po ako sa inyo ng iba't ibang bagay na nagiging hambingan natin sa mga itinatadhana ng iba't ibang pananampalataya. Sa mga nangingibang bayan, bumabati po ko sa inyo na sana po ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos ang sa inyo'y sumagana. Ito po'y isang napakalaking biyaya ng Diyos. What a wonderful gift from God. Bakit po? Hindi ko po sukat akalain. Kausap ko po ang mundo sa ngayon. Purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po.